Ngayon, tandaan ninyo, sinasabi ninyo si PBBM nilagay na sa freezer kasi namatay na. Tapos sinabi ninyo si PBBM ay robot na lang daw. Ha? Robot na lang daw mga kababayan. Ya? Tignan ninyo, katulad nito. Ito ha. Ito mga kababayan. Katulad nito, sabi ni Tio Moreno. Nako, mga kababayan, ito yung pinaka ano sa mga DDS kasi, mga kababayan, mga katangahan yung mga ginagawa nila. Katulad nito, sabi ni Tio Moreno, tignan niyo ha. Ultimo nga mga abogadong DDS, mga fake news na din, mga animal eh. Yeah. Tignan niyo. Anong sabi ni Tio Moreno, mga kababayan? Robot na lang daw ang nagpagalaw sa katawan ni PBBM. Ayan alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, marami-rami po ang magkaroon ng posas. Maniwala kayo sa akin. Marami-rami po ang magkaroon ng bracelet na mula sa NBI, CIDG at PNP. Mark my word. Ayan pinakalat ni Tio Moreno. Basahin ko lang ha. Nasaan ang Pangulo? Tio Moreno ibinahagi ang larawang tila China charge ang robot ni PBBM. Kita ninyo? Robot na lang daw ang nakikita natin na naglalakad na malakas at dumalo sa Bataan nung kaaraw ng Kagitingan. Robot na lang daw ang nakikita natin sa balita na nanguna doon sa pagpapanumpa ng mga vice mayor. Ang katotohanan sa likod ng viral na larawan, ibinahagi ni DDS vlogger Tio Moreno kung saan makikita ang tila isang robot na kahawig ni Pangulong Bongbong Marcos habang naka-charge. Ang post na ito ay lalong nagpainit sa usap-usapan na isang decoy o robot na lamang ang humaharap sa Malacanang. Ayon sa mga sumubaybay, ito raw ay ang ebidensya na hinahanap ng publiko tungkol sa kinaroroonan ng tunay na Pangulo. Putang ina mga kababayan. Ayan Kita ninyo, robot na lang daw ang nakikita natin. Robot na lang daw ang nasisilip natin na nasa Malacanang ngayon. Mga kababayan na nagsasalita, yan ang post ni Tio Moreno. Naku, Tio Moreno, hindi lang igit ang abutin mo dito. Magkaroon ka ng posas dito. Tio Moreno ibinahagi ang larawang tila China charge ang robot ni PBBM. Ang katotohanan sa likod ng viral na larawan, ibinahagi ni Tio Moreno kung saan makikita ang tila robot na kahawig ni Pangulong Bongbong Marcos habang naka-charge. Kita nyo mga kababayan, robot na daw si PBBM. Binabantayan na lang daw ng mga doktor, dinamitan ng barong, sinuutan ng slacks, ginagaya ang boses, AI na nga lang daw. Yan ang pinakalat nila ngayon, mga kababayan. Huwag na daw maniwala na buhay pa si Marcos. Patay na daw si Marcos. Robot na lang daw yung nakikita ninyo. Kung robot na lang ang nakikita ninyo, mga kababayan, sige nga, magbitbit nga tayo ng malaking magnet kung didikit ba si PBBM. Magbitbit nga tayo ng malaking magnet, tignan natin kung higopin siya at dumikit siya doon sa magnet, ibig sabihin robot na siya. Alam nyo, itong imahinasyon ng mga DDS, katagalan dito si PBBM magkakaroon to ng pakpak. Sasabihin niya si PBBM parte ng Jedi. Magiging Star Wars member na si PBBM, mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Balang araw si PBBM magiging Power Rangers na yan. May sasabihin niya, Power Rangers Blue, Power Rangers Pink, Power Rangers Green. Voltes 5. Gagano na yan, mga kababayan. Ganyan po ang utak ng mga DDS. Mga kababayan, mga magician. Mga ang galing nila mga kababayan, yung kanilang mga superstitious belief, di ba? Yung kanilang mga fictitious mind, sa madaling salita, yung mga katang isip nila, matalino ang mga DDS mga kababayan. Ngunit sapagkat bagamat di umano, mga tanga nga lang. Kita nyo yan, si PBBM daw robot na lang daw yung nakikita natin dyan sa Malacanang na nagsasalita. Punyeta naman. Kung pwede pala robot na magsalita dyan sa Malacanang, ibig sabihin, pwede palang buhayin natin si Ferdinand Marcos Sr. Kung pwede pala maging robot, mga kababayan. Pwede pala nating buhayin si Marcos Sr. Gumawa na lang tayo ng robot. Diba? Kita nyo mga kababayan? Ganun po sila. Magpakalat ng fake news. Grabe.
Kita nyo yan? Robot. Oh, ito, basahin ko mga kababayan. Ha? Ay, Diyos ko, pinapakalat na naman nila ngayon. Iba na naman, mga kababayan ako. Ito, hindi ko naman masisi, mga kababayan, na marami po tayo mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na yung may mga edad. Yeah, ako po yung nananawagan na sa mga DDS na may mga edad, yung mga senior citizen. Actually, mga kababayan, marami po talagang malinlang itong mga vloggers ni Sara. Una, marami po kasing DDS na mga mahihirap na walang cellphone. Maraming DDS na mga mahihirap na walang kakayahan bumili ng gadget at walang kakayahang mag-research. Kadalasan kasi mga kababayan sa probinsya, lalong-lalo na yung mga senior citizen na DDS, nakikinig lang sa radyo. Kung ano ang ibinalita sa radyo, yun yung kanilang pakinggan. Yeah? Mga kababayan. Kaya kung ano man ang nakarating sa kanilang isipan at sa kanilang tainga, yun ang kanilang paniniwalaan. Take note, pati nanay ko, tawag dito mga kababayan, na fake news ng mga DDS. Biruin nyo si Digong nakauwi na daw. Sabi ko, ma, kung nakauwi man si Digong, edi sana wala na ako ngayon. Sabi niya, bakit? Nangako ako kung makauwi yan magigilit ako ng leeg. Sabi niya, bakit? Sinabi mo ba yan sa social media? Sabi ko, hindi mo ba napanood? Sabi ko, wala namang internet dito sa bahay. O, di ba? Magkakaroon lang naman ako ng internet kung magkuha ako ng code. Kasi doon sa amin, may wifi mga kababayan. Bibili ka ng code. 300 pesos mo isang buwan. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, marami talaga sa probinsya na kapag hindi ka updated, hindi ka updated, marami talaga silang malinlang. Lalo ito yung mga pinakalat ni Tio Moreno na sabi robot na lang daw si PBBM, yung nakikita natin sa Malacanang, pag napanood yan ng mga senior citizen, yung mga marites sa probinsya na kulang ng kagamitan, yung mga tawag doon mga kababayan, yung mga lumang sinaunang tao pa ang gamit, yung chismis nila, yung narinig lang na. Ano ang sabi ni Mario? Nadapa daw si Marcos pagdating doon kay Juan. Anong sabi ni Juan? Pedro, nadapa daw si Marcos, natanggal ang panga. Pagdating naman doon kay Pedro, anong sabi ni Pedro? Juan, nadapa daw si Marcos, natanggal ang panga. Tapos natanggal ang kuko kay nasudsod. Dagdag, bawas, paiba-iba na. Tapos marinig na sa radyo ngayon, kini ang akong suliran. Sa pangadlaw-adlaw na pagkinabuhian. Tapos biglang namatay ang radyo. Gumaganon. Didikdikin yung battery, bilad sa init, saksak ulit. Naririnig. Balita ngayon, si Marcos daw naputol ang radyo kasi nga nahina na naman yung battery, kaya dikdikin ulit, ibilad sa init. Yun lang ang narinig ng mga matatanda, nawala si Marcos. Yun na yung natatak sa isipan nila na nawala. Yun na ang tatatak sa isipan nila mga kababayan. Kaya itong mga DDS, maimpluwensya talaga sila, mga kababayan, maimpluwensya. Maraming mga tanga-tangang senior citizen na DDS ang mapapaniwala nila, mga kababayan. Maraming mga napapaniwala sa kanila sa probinsya, lalong-lalo na marami kasi tayo mga kababayang DDS na nasa probinsya na hindi updated at malayo pa sa modernisasyon. Kung dito gumagamit tayo ng jeep na di-electric, gumamit tayo ng cellphone na bago, sa probinsya walang cellphone, radyo-radyo lang. 'Di ba? Kaya kawawa. Ako po'y naawa mga kababayan sa mga kapwa natin Pilipinong mga DDS na mga nauuto. Mga nauuto nitong mga DDS vloggers. Do you think mga kababayan hindi totoo yan sinasabi ko? Totoo yan. Maraming mga taga-probinsya na lagi nilang nakikita si Sara. Uso pa naman sa probinsya mga kababayan yung sasabihin na iboto ko si Sara. Bakit? Si Sara lang naman kasi ang nakikita ko nag-ikot. Wala naman ako nakikitang ibang politisyan na pumunta dito sa lugar namin. Si Sara Duterte lang. Kaya siya lang ang bukod tanging iboto namin. Porkit nakita nila, yun lang ang iboto nila. Pero yung ginawang pagnanakaw, hindi na nila iisipin yun. Biruin nyo nga. Sabi nga nung nag-comment dito sa live ko, yung 51 billion ni Pulong na ninakaw, barya lang yan kaysa sa ninakaw ng Marcos administration, di ba? Yung 51 billion, barya lang.
So okay lang sa kanila magnakaw si Pulong ng 51 billion kasi barya nga lang daw. I-compare natin sa ninakaw ng mga politician sa Marcos administration, di ba? Kita ninyo. Ganyan ang mga mindset ng mga DDS. Wala silang pakialam sa 51 billion na ninakaw ni Pulong, yung 600 million at 2.6 billion na mga confidential fund ni Sara na hindi natin alam kung saan dinala kasi barya lang daw yan. So, porket konti lang, kasi barya lang daw, sa kanila ang 51 billion, yung 600 million, yung 2.6 billion, barya lang yan. Compare doon sa ninakaw daw ni Marcos. Oh, putang ina, no? So, okay lang pala magnakaw ng bilyones sa 10 billion, 20 billion, kasi barya lang. Compare sa ninakaw ni Marcos, putang ina nila, no? Kita nyo yan, mga kababayan, anong klaseng mindset meron sila? Nakakasuka. Buti nga may mga DDS pang nabubuhay, mga kababayan. Paano na lang kaya pagbigyan mo ng 1,000 yan tapos bibili ng ulam, hindi na yata nila alam kung may sukli pa o wala. Kasi mga bobo eh. Biruin nyo yan. Alam mo yung 51 billion na ninakaw ni Pulong, barya lang yan kaysa sa ninakaw ni Marcos. Wala kaming pakialam, barya lang yan. Mas ang may paki kami dun sa ninakaw ni Marcos. Putang ina, yung 51 billion, barya, samantalang sila wala nga kahit 10,000 cash. Wala nga sila maski. Tanungin ko kayo, mga DDS sa probinsya. Sinong mga DDS yan sa probinsya na ngayon pag hinanapan ko may 10,000 ka sa wallet? Kadalasan sa mga DDS sa probinsya, maskin 10,000 pesos, walang cash sa wallet yung mga yan. Ganun kabobo yan sila. Tapos sasabihin nila yung 51 billion, yung 600 million confidential fund ni Sara. Barya lang yan kaysa sa ninakaw ni Marcos. So okay lang pala magnakaw ng 51 billion, 600 million, 2.6 billion confidential fund. Kasi barya lang. Putang inang yan. Diba? Tapos pag hiningian mo ngayon, sige nga, kung barya mo lang yan, maglabas ka ng 10,000 sa wallet mo kung may laman ba. Walang maipakita. Diba? Kung makasabing barya ang 51 billion, putang ina. Napakadaming squatter sa Davao, tapos yung bahay ng mga Duterte, ga-ektarya ang mansyon. Kita nyo yan? Pinakamataas kumita ang Davao City, pero pinakamlapa din ang squatter area sa lugar nila. Biruin yan, mga kababayan, napakalaki daw ng era ng Davao City. Davao City ang number 1 sa pinakamalaking kumita sa lahat ng lungsod o syudad sa buong Pilipinas. Pero Davao City din ang may pinakamalawak at pinakamalaking population ng mga squatter. Kita mo yan? Saan napupunta yung pinakamalaki mong kita kung yung mga squatter hindi mo man lang mapatayuan ng kondo katulad sa Maynila? Bakit si Isko napatayuan niya ng kondo ang mga squatter sa Maynila? Samantalang ang Davao ang nangunguna lagi sa may pinakamalaking era or kita. Bakit hindi naiisip yan ng mga Duterte? Si Isko Moreno, hindi naman kabilang sa pinakamalaking kita sa buong Maynila o buong Pilipinas. Pero bakit napatayo ni Isko Moreno yung mga kondo? Samantalang ang Davao City, laging ipinagyabang niya, pinakamalinis, pinakamalaki kumita. Bakit may isang kondo dyan na naipatayo nila dyan sa mga squatter, hindi nila napatayuan? Tingnan ninyo, yung isang lugar dyan, sa Davao City, kung tayuan mo ng kondo yan na third floor kondo, tapos naglalaman ng 300 ka unit, yung third floor, 300 ka unit. Do you think yung squatter na malawak na yon, pag tinayuan mo ng isang kondo yan, lalaki yung space. Yung space na yan, pwede nyo pang tayuan ng mga businesses. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, ganito ang gawin nyo katulad sa Singapore. Ang Singapore, maliit na lugar lang. Para magamit nila ang liit ng lugar nila at dumami ang kanilang negosyo, yung mga nakatira doon ng mga squatter, pinatayuan ng kondo ng gobyerno. Yung 5 ektaryang squatter, pinatayuan ng kondo na 1 ektarya ang lawak, may 4 na ektarya pa na na-occupy at natatayuan ng mga businesses. Ang Davao City, napakalawak po ang mga squatter dyan.
Sa likod, no, ng mga malapit sa dagat, napakaraming squatter dyan. Bakit hindi nyo tayuan ng kondo bawat squatter area dyan sa Davao? Sabihin natin, 5 lugar sa Davao, puro squatter. Tayuan nyo ng 5 kondo yan, na bawat kondo may 300 unit. 5 kondo sa 5 squatter area. Oh. Di ba ang laki ng space? Yung kalat na squatter dyan, mapupunta lahat dun sa isang kondo lang, isang building. Oh. 5 kondo ang itayo mo, edi ang lawak ng Davao City. Marami pang mga lugar na papatayuan ng business. Bakit hindi naisip ng mga Duterte yan? Pero kapag kayabangan, nangunguna sila. Bakit si Isko nagawa yan? Ang Manila hindi naman kabilang sa pinakamataas kumita. Diba? Nakakapagtaka lang. Mga kababayan, tapos kung magyabang sila, akala nyo. Sa Davao, do you think mga kababayan, 6-7 lugar dyan sa Davao City, puro squatter area. Ang bawat squatter area dyan ay halos tag-iisang ektarya ang lawak. 1 hectare ang bawat squatter. O kung 5 lugar dyan na composed of 5 hectares na yan, iba-ibang lugar dyan sa Davao, may mga squatter yan. Napakaraming squatter dyan, mga kababayan. Ako na mismo nagsabi, gala ako eh. Bawat ano dyan, may mga squatter yan. Parang sa Usamis, may mga ganun, may Katagalugan, mayroong tawag dun, Karangan, di ba? May mga ganyan lugar-lugar yan dyan eh. Sabihin natin na bawat isang squatter area, 1 ektarya yun ang lawak. Dun sa kabila namang lugar, 1 ektarya din ang lawak. Kung tinayuan mo yan ang building dyan na 300 unit, doon mo patirahin lahat, yung 1 ektaryang lawak ng squatter, lilinisin mo yun, tayuan mo ng business, doon mo patrabahuin itong mga nakakundong squatter. Di walang mahirap. Diba? Walang mahirap. Bakit? Ang mga squatter nakatira sa kondo, may trabaho naman sila pagbaba. Ganyan ang ginawa ng Singapore. May squatter ka, pero nakakondo. Yung mga squatter mo nakakondo, doon magtrabaho sa mga businesses. Na instead na yung mga bahay na sinira mo, tayuan mo ng negosyo yon. Tapos yung negosyo na yon, magpatayo ng kondo yon, doon nila ibabayad sa kondo yung mga sinasahod nila. At least hindi na sila magnakaw, hindi na sila mag-snatch, wala nang magshabu. Wala nang magdudruga. 'Di ba? Bakit hindi nagawa ng Davao yan? Tanong ko lang, di ba Davao ang pinakamalaki kumita? Alam mo, sa totoo lang, kung ako politician ngayon at tapos ganyan kalaki ang kinikita ko, yung lahat ng squatter dyan, tanggalin ko lahat yan. Tatayuan ko ng bawat kondo yan, bawat squatter area. Doon ko sila patirahin lahat. Yung baba ng mga tinayuan ng squammy, gawin kong mga mall, gawin kong factory yan, doon ko sila patrabahuin. At least pag uwi nyo, sa kondo na lang kayo titira, na may security guard kayo. Meron kayong matulugang maayos. 'Di ba? Pero iwan ko, ba't hindi naisip ng mga taga Davao yan? Pagdating sa fake news, ang bilis nila. Pagdating sa kasinungalingan, nangunguna sila at kayabangan. Diba? So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyones, no? Sa mga oras na ito. At mamaya po mga kababayan, no, may pag-uusapan po tayo ulit, no. May live po tayo ulit, mga kababayan. So, ayun, dito lang po muna magtapos yung ating pag-uusapan, mga kababayan. So, later, abangan ninyo, naku, may bago tayong pasabog, mga kababayan. So yun lang, maraming salamat and see you.